Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. It's 11 o'clock in the morning here in the Philippines at may tatlo po tayong pag-uusapan ngayon. Una nating pag-uusapan ay ito ngang si General Bantag. Update ito at itong motion to inhibit ni General Bantag ay hindi pinagbigyan ng DOJ. Marami sa atin sa mga netizens sa comment section na sabi nila expected na raw yan na hindi ito pagbigyan dahil dito kay SOJ Rimulya. Okay, yan ang pag-uusapan natin. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Alex Gonzaga humingi na ng sorry sa nangyari sa kanila dito sa birthday niya sa waiter. Okay, nag-vlog tayo dito kahapon, no, at ito yung update natin. Okay, pag-uusapan natin yan mamaya. Pangatlo nating pag-uusapan ay ito ngang nangyari sa Cebu. Ito yung example na hindi na natin malaman kung sino yung tunay na pulis, mandurukot ba o pulis. So kaya nakakatakot na ang panahon ngayon. Okay, yan ang pag-usapan. Pangatlo nating pag-usapan. Pero bago natin yan itatalakay lahat, importante na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV sa Facebook at sa YouTube, please consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. Ito ngang motion to inhibit ni General Bantag ay hindi pinagbigyan ng DOJ. Okay, na alam naman natin na itong DOJ Secretary of Justice ay si Rimulya. So sabi ng mga netizens, expected na raw yan. Dahil alam naman natin na itong si Rimulya, sabi ng mga netizens, sabi ng mga ilan ay meron itong, alam nyo na, kay General Bantag, meron itong medyo yung mga pahayag niya sa media na talagang ginajudge na kaagad itong si General Bantag. Okay, so panoorin natin itong video na ito at magre-react tayo. Hindi pinagbigyan ng Department of Justice ang motion ni Suspended Bureau of Corrections Chief General Bantag na mag-inhibit ang panel nito sa preliminary investigation sa kaso ng pamamaslang kay Percy Lapid. Batay sa inisyal na ulat, lack of merit ang sinasabing dahilan ng desisyon ng DOJ. Lack of merit daw, yan ang sabi ng DOJ. Dito, itinakda ang susunod na hearing sa January 24 kung saan inaasahang magsusumite ng kanilang counter affidavits ang mga respondent. So yan ang update ngayon sa motion to inhibit ni General Bantag. Hindi pinagbigyan. Na mag-comment ako dito. Ang sa akin lang is sana binigyan na lang sana itong si General Bantag ng motion to inhibit. The purpose of this motion ni General Bantag kasi he is not secure na itong kaso na ito ay talagang tututukan ito ng tamang o patas na desisyon. Kaya nga nag-motion to inhibit itong si General Bantag dahil wala na siyang hindi para sa kanya is maging bias ang pag-imbestiga sa kaso na ito dahil kay SOJ Rimulya. Di ba? Yun ang purpose ni General Bantag kaya nag-motion to inhibit siya. Kaya nga marami sa atin sa mga netizens natin nagsabi na itong si SOJ Rimulya ay hindi ito pinagbigyan si General Bantag na alam naman natin nung una pa ay meron na itong mga palpak na pahayag sa media. Okay? So kayong mga audience ko dito, anong masasabi niyo tungkol dito? Tama lang ba na hindi pinayagan ni SOJ Rimulya itong motion to inhibit ni General Bantag? No? And the purpose ni Bantag dito is na hindi siya secure dito sa investigation na ito. Kapag dyan sa DOJ ang kanyang kasi kapag ang kanyang kaso
ay mapupunta dito sa DOJ, talagang talo na si General Bantag. Di ba? Na alam naman natin na ang secretary ay si Remulla. Di ba? Yun ang mga sabi ng mga political expert. Yan ang sabi ng mga netizens. Okay? So, tayo dito as a vlogger, inilahad lang natin kung ano yung nangyayari. So, kayo, meron akong sariling opinion tungkol dito. So, kayong mga audience ko dito, tama lang ba na hindi pinagbigyan ni SOG Remulla itong motion to inhibit? Yan ang tanong ngayon. Okay? So, kayo nang humusga, babasahin natin yung mga reaction at comment ninyo. Okay, pangalawa nating pag-uusapan ay ito ngang si Alex Gonzaga ay humingi na ng sorry sa Twitter. Okay, panoorin natin ang balita na ito. Humingi ng paumanhin ng vlogger na si Alex Gonzaga sa waiter na pinahiran niya ng cake icing sa kanyang birthday kamakailan na nag-viral at binatikos ng maraming netizens. Sa isang Facebook post, sinabi ni Gonzaga na isang hard at important lesson ang itinuro sa kanya. Ito yung post ni Alex Gonzaga, official post ito, no? Sabi niya, "On my birthday, God taught me a hard and important lesson. His kindness and better judgment. I am truly sorry, Kuya Alan." Ito si Kuya Alan, ito yung waiter. "To my family, I am sorry for causing you pain and embarrassment. Rise from this a wiser and better person." Okay. Sa move na ito ni Alex Gonzaga, no? Okay, play muna natin itong video lahat. Ang insidente, kabilang narito ang pagpapakumbaba at kagandahang loob. Humingi rin siya ng paumanhin sa kanyang pamilya dahil sa sakit at sa kahihiyan na kanyang naidulot. Ayon kay Gonzaga, mabangon siyang mas marunong at mas mabuting tao kasunod ng insidente. Okay. Sa mga sinasabi ni Alex sa kanyang post, no? Dito sa kanyang post is nagbigay raw lesson ang kanyang nangyari sa kanyang birthday dahil nga dito sa waiter na pinahiran niya ng icing ng cake na ang pangalan ay si Kuya Alan. Kakilala nila ito, no? Pero hindi kasi nagustuhan ng ibang netizens. Siguro sa loob ng kanyang birthday, yung mga tao ay nakakaintindi sa mga kakilala ni Alex at sa mga ibang fans na nag-idolize kay Alex, na-understand lang si Alex. Ako nga, naka-understand lang ako kasi party lang yan eh. So, para sa akin, sa pag-sorry ni Alex Gonzaga sa kanyang Kuya Alan sa waiter, this is really a humble move, no? Masasabi ko talagang itong si Alex Gonzaga ay humble talaga, no? Kahit sa pananaw man ng waiter, sa pananaw man doon sa birthday ay wala lang yun, nagsorry pa din si Alex. Dahil nga merong mga netizen na hindi nakaintindi na nagalit sa ginawa ni Alex. So still itong si Alex Gonzaga, instead of defending herself, nagsusorry pa. So pasasabi ko na humble talaga itong si Alex Gonzaga. At sabi niya, nagsusorry rin siya sa kanyang pamilya dahil sa mga sakit at mga embarrassment na idinulot nito sa kanyang pamilya. Especially kay Tony Gonzaga, no? That what happened will serve him as a lesson and will make him a better person. Okay? So Alex, para sa akin, good move na nag-sorry ka, no? Kahit alam naman namin na party yun, na hindi naman yun sinasadya, hindi mo anong tawag doon, wala kang intensyon para bastusin mo ang Kuya Alan mo, kundi biruan lang yun. Ngunit hindi natin maiiwasan na we cannot please everyone, na meron pa ring mga tao na pinili pa rin nila yung negative na hindi sila umintindi sa pangyayari. Okay? So Alex, nag-sorry ka na, that's good. You are very humble person. Yun lang ang masasabi ko. So kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito. Anong masasabi nyo sa pagsusorry
ni Alex Gonzaga dito sa kanyang Kuya Alan o tinatawag ng mga netizens ngayon itong waiter na ito. Okay? Comment react, babasahin natin yan. So, Yes, Lea. pangatlo nating pag-uusapan ay itong ang balita no ng UNTV na ito yung example na hindi na natin malalaman kung ano o sino yung tunay na mga pulis. Okay? Ito yung example na nakakatakot na talaga itong ating bansang Pilipinas, no? Compared to the Duterte administration na less yung krimen. Ngayon, unti-unting bumabalik na. Okay? Pakinggan natin yung balita. Yes, Lea. Aga, nag-viral nga sa social media ang nangyaring pagdukot sa dalawang development workers sa Cebu noong January 10. Sinasabing kadarating lamang ni Dayan Gumanaw at Armanda Yoha sa port ng Cebu mula sa Cagayan de Oro nang sapilitan silang isakay sa loob ng puting van. Kumalat din ang impormasyon na umano'y mga pulis ang dumukot sa mga ito. Kaya naman si PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. ipinag-utos. Okay, sa example na ito, no, na scene na ito, yung mga nakapalibot na mga tao doon, no, during sa pagdukot, hindi na malaman nila kung ano ba ito, dinakip ba ito ng pulis o sadyang dinukot lang ito. Dahil nangyari raw yan sa pier, no, pagdating ng dalawang taong ito na mga development workers. So hindi nila alam, no, kung yung mga tao na nanonood sa kanila kasi nasa harapan nila. So akala nila mga pulis ito na may dinakip. Meron ding nagsabi na dinukot sila. So ito yung example na hindi na talaga natin malaman kung sino yung tunay na mga pulis. Okay? So PNP Chief, sana may gawin ka dito. Na sa Regional Director ng Police Regional Office 7 ang masusing investigasyon sa nangyaring pagdukot. Bagamat pinakawalan din ang mga ito, nais na malaman ni Chief PNP kung sino ang talagang nasa likod ng pagdukot at ano ang motibo ng mga ito. Tanong, bakit yan pinakawalan? Sabi pinakawalan raw. Sabing si Gumanaw ay isa sa mga naaresto at nakasuhan noong June 2020 matapos na magsagawa ng protesta sa harap ng University of the Philippines Cebu dahil sa umano'y malamyang tugon ng pamahalaan sa COVID-19 pandemic. Ngunit ang kaso laban kay Gumanaw at 7 iba pang aktivista ay dinismiss ng korte 3 buwan na ang nakararaan. Sinabi pa ni General Azorin na nais silang makuna ng pahayag ang dalawa upang magkaroon din ng linaw ang isinasagawa nilang investigasyon. Balik sa iyo, Aga. Okay. So, ang tanong ko lang dito, no? Tama ba na papakawalan lang yung involved dito? Yun lang ang tanong ko. Kasi sabi nila, pinakawalan lang, no? At aalamin raw nila kung sino yung nasa likod dito ng pagdukot. So, para sa akin, no, Chief PNP Azorin, ngayon ang taong bayan litong-lito na sa PNP, no? Ito ay reaksyon ng mga netizens. Ako, representante lang ako ng mamamayang Pilipino. Nakakatakot na ang ating kapaligiran ngayon. Hindi na namin alam kung sino yung tunay na mga pulis o sino yung mandurukot. This is kasi may nakasakay sila ng vehicle at yung vehicle naman ay medyo no? Hindi na, sa the way I look at it sa video, hindi naman yun siguro police car, di ba? So ano ba talaga? Police ba ito o tauhan nyo ba ito? Hindi na alam ng taong bayan. So ang tanong ngayon, may pagkukulang ba ang PNP tungkol dito? No? Bakit nalulusutan ang mga ganitong bagay? Yan ang tanong, no? Ano ang dapat gawin ng kapulisan ngayon sa nangyari dito? Dahil
para sa akin, bumaba talaga ang moral at reputasyon ng mga pulis ngayon, especially sa sinabi ni Benhur Abalos, secretary, na marami sa ating mga high-ranking officials ngayon ay sangkot dito sa illegal na droga. Tapos ngayon, ito na naman ang nangyari sa Cebu. Di ba? So, wake up, Philippine National Police. You are there to serve the people. So, dapat bigyan niyo ito ng seryosong atensyon itong nangyari sa Cebu. Dahil hindi ito maganda. Kung nangyari yan dyan sa Cebu, it could also be happening sa ibang parte ng ating bansa. No? So nakakatakot. Ngayon, ano ba ang dapat gawin ng PNP tungkol dito? Ang pulis ba ay pwede ba silang magdakip ng isang wanted person na hindi gamit ang police car? Oh, yan ang tanong. Kasi isa nakita ko sa video, parang hindi police car yun. Parang ordinaryong sasakyan yun, oh. 'Di ba? So, kayong mga audience ko dito, anong ang masasabi nyo sa nangyari? May tiwala pa ba tayo ngayon sa PNP? Dapat pa ba nating papapaniwalaan ang mga ganitong bagay na pulis ba talaga ang dumakip o talagang mga mandurukot yun? Okay? So, nakakatakot. Okay? Kayo, may tiwala pa ba kayo sa PNP? Ako, meron pa akong tiwala. Meron akong malaking tiwala sa PNP natin. Kulang lang ng push. Kulang lang ng heartily na magtrabaho. No? Dahil nga dito sa ating nalaman na marami ang sangkot sa illegal na droga, unti-unti nang bumabalik na tumaas ang krimen dito sa Pilipinas. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa pangyayaring ito. Ano ang masasabi nyo sa PNP? Ano ang magiging suggestion ninyo sa PNP natin? Okay? So guys, please like and share this video para kakalat ito sa taong bayan, and don't forget na i-subscribe at i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you in my next video. Mag-comment, react kayo. Have a great day and God bless everyone.